Matapos nang ipakita ni Shu ang marka sa kanyang palad ay nagtungo sa talampas ang dalawa upang maupo. Habang nagliliwanag nga ang marka sa palad ni Shu ay tinanong ni Carol kung anong marka ito, at kung paano nasabi ni Shu na ito ang pag-asa nila upang maligtas si Carol. Sinabi lang naman ni Shu na malamang sa regalo sa kanya ang markang ito, pero siya mismo ay hindi niya alam kung anong marka ito at kung paano gagamitin. Naramdaman nga lang niya ang koneksyon ng marka sa kanyang palad at Odensgangner matapos niyang makita na mawala ng malay si Carol, dahilan upang isipin niya na malamang sa World Tree ito at pwedeng maligtas si Carol. Natawa naman si Carol at sinabi na ang World Tree ay kayang takpan ng buong kalangitan, kung saan ay may mga spirits din na nagsasayawan at mga iba't ibang nilalang sa paligid nito, kaya paano daw mapupunta ang World Tree sa palad ng isang tao? Sinabi nga din ni Carol na alam niyang nais siyang tulungan ng ating bida, pero hindi na daw yun ang mahalaga ngayon dahil ang nais and alam niya ay makasama si Shu sa mga natitirang oras niya dito sa mundo. Pero iniisip lang naman ng ating bida na malamang sa may koneksyon ang Gangner at ang marka sa kanyang palad, at kung matutuklasan nga daw niya ang sekreto sa likod ng markang ito ay siguradong matutulungan niya si Carol. Ilang sandali pa ay naalala naman ni Carol ang mga prutas na binigay sa kanya ni Shu, kung saan ay nais niya sanang ibalik ang mga ito dahil sa tingin niya ay masyado itong importante sa ating bida. Pero dahil nga sa nawala o wala siyang sapat na kapangyarihan ngayon ay hindi niya mabuksan maging ang kanyang space equipment upang ilabas ang mga prutas, dahilan upang matahimik ang ating bida. Ilang sandali pa ay pinagtaasan niya ito ng boses, at sinabing binigay niya ang lahat ng prutas na yun kay Carol dahil nais niya na kainin niya ang lahat ng yun. Pero sa tingin nga daw ni Carol ay masyadong mahalaga at mahirap hanapin ang mga prutas na yun. Hanggang sa maisip naman ni Shu na malamang na ito ang dahilan kung bakit hindi umayos ang kanyang kalagayan, dahil hindi niya kinain ang lahat ng marrow fruits na binigay niya. Muli nga siyang naglabas ng mga prutas upang ibigay kay Carol at sabihin na kainin niya ang lahat ng ito, dahilan naman upang mamangha si Carol dahil madami pa daw palang prutas na ganito ang ating bida. Iniisip lang naman ito kung bakit hindi naniniwala si Carol sa kanya, pero hindi bali na daw at ipapakita na lang niya kay Carol na madali lang para sa kanya ang makuha ang mga ito at hindi kasing importante o halaga ng kanyang buhay ang mga prutas na ito. Muli pa nga siyang naglabas ng mga marrow fruits, at sinabi kay Carol na madami siyang prutas, kahit nga daw maya't maya pang kainin ni Carol ang mga ito ay hindi siya mauubusan, sabay sinabi na kumain lang siya ng kumain. Dahilan naman upang mapaisip si Carol, akala nga daw niya ay lubos na niyang kilala si Shu, pero ang mga bagay palang pala na alam niya ay wala pa sa katiting ng buong pagkatao ng ating bida. Habang kinakain nga niya ang marrow fruit ay iniisip din ito na sapat na ang mga prutas na ito upang makapagtatag ng isang organisasyon kung saan ay puro masters at A-rank ang magiging miyembro. Iniisip nga din niya na ang mga prutas na ito ay kayang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon sa daigdig. Pero kung ituring daw ng ating bida ang mga prutas na ito ay parang mga pangkaraniwang prutas lamang. Ilang sandali pa nga matapos niyang makain ng isang marrow fruit ay nagsimulang absorbahin ng kanyang katawan ang mga enerhiya sa paligid. Kaya tinanong ng ating bida kung kamusta na ang pakiramdam niya ngayon, umayos naman daw ng konti ang kanyang pakiramdam at na-purify ng husto ang kanyang dugo, pero kasalukuyan pa din siyang nasa peak ng B-rank at wala din pagbabago sa Gangner. Ganun ba wika naman ang nalungkot nating bida, habang iniisip na kailangan nilang makahanap ng ibang paraan upang ganap na makarecover si Carol. Ilang sandali pa ay tinawag naman ni Carol ang kanyang pangalan at sumandal ito sa kanya, habang iniisip na labis ang saya na kanyang nararamdaman ngayon dahil sa nais talaga siyang tulungan ng ating bida. Ang malaman nga daw nito na may puwang siya sa puso ni Lu Shu ay sapat na para sa kanya, sabay hinawakan ang kamay nito at sinabing dalhin siya sa hilaga. Nais nga daw niyang makarating at bisitahin ang St. Paul's Cathedral. Dadalhin kita kahit saan mo pa nais magpunta wika naman ng ating bida, pero malamang nga daw na madaming kalaban ang nag-aabang sa kanila wika naman ni Carol, pero sinabi lang naman ni Shu na nagkalat ang kanilang mga kalaban, pero kahit may gabundok pa silang kalaban ay papatayin niya ang lahat ng ito para kay Carol. Ilang sandali pa ay nakatanggap naman ng mensahe si Shu mula kay Mengyo, at sinabi nitong may masamang balita. Nagkalat na daw ang miyembro ng tank sa hilagang bahagi ng Sardinia. Kung saan ay mahigpit nilang binabantayan ang lahat ng uri ng transportasyon, sabay tinanong ano ang plano ng ating bida upang matulungan siya ng intelligence network ng Dragnet sa Europe. Pero sinabi lang naman ni Shu na nais magtungo ni Carol sa hilaga ng Sardinia upang mabisita ang St. Paul Cathedral,
kaya dadalhin niya si Carol sa Hilaga at dahil sa sariling problema nga daw niya ito, ay ayaw niyang makialam pa ang European intelligence, dahil ayaw niya din na may mapahamak pa para sa kanya. Matapos ngang mabasa ni Minyo ang mensahe ng ating bida ay masyado ang gulat nito. Kaya muli siyang nagpadala ng mensahe at sinabi na kung nais nilang magtungo sa St. Paul Cathedral ay pwede silang humingi ng tulong sa mga taga-Sardinia, dahilan naman upang mapaisip si Shu sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nga din daw alam nila Minyo kung bakit, pero mukhang naantig ang mga taga-cartel sa kwento ng pag-ibig ng ating bida at ni Carol, at sa utos na nga din ng mga taga-cartel ay voluntaryong tumutulong ang mga taga-Sardinia upang itago ang kinaroroonan nila. Mabubuting tao sila, wika pa nga ni Minyo, at maswerte daw ang ating bida na nakita o kilala niya ang mga ito, dahilan upang mapahinto at ngiti na lang si Shu, kaya naman napapatanong si Carol sa kung ano ang meron. Wala naman, wika ni Shu, dahil na-realized nga lang daw niya na mas madami ang mabubuting tao sa mundo, kaysa sa masasamang tao. Samantala sa barko naman kung saan ay nakasakay sila Zuan, na masyado ang gulat matapos malaman na ang misteryosong leader nila ay si Shu. Pero bakit daw kaya sila inabandunan nito nang dahil sa isang babae na taga-Nordic, kung saan ay sinabi din nito na ang susunod nilang destinasyon ay sa St. Paul Cathedral sa Olbia. Dahil nga sa nabanggitang simbahan ay tinatanong ni Zuan kung magpapakasal na kaya ang dalawa, pero sinabi lang naman ni Negrito na tigilan na niya ang kakaisip pa patungkol sa bagay na ito. Alam naman daw niya na naiinggit si Zuan sa ating bida, dahil nga sa iniwan din siya ng kanyang jowa matapos ang isang linggo. Samantala tinanong naman ng kanilang kasama kung sino daw ba si Shu, at kung kilala ba nila ito at kung isa din daw bang A-rank talent ang sinasabi nilang Shu. Dahilan naman upang mag-ulat si Negrito dahil imposible daw na hindi pa niya narinig ang pangalan ng ating bida, pero sinabi nga lang nito na pamilyar ang Shu sa kanya. Habang iniisip na hindi naman talaga at kung sino ba talaga ang Shu na sinasabi nila, kung bakit daw ba naman kasi puro Shu lang ang kanilang sinasabi, at di sabihin ang buong pangalan para malaman niya kung kilala ba niya ang tinutukoy nila o hindi. Sinabi nga ni Negrito na confidential ang impormasyon ng ating bida nang magtungo sila sa Lopnor Ruins, pero malamang daw sa nakita na niya ito, dahil ang Shu na tinutukoy nila ay ang boss ng Bronze Current o Squad 42. Agad ngang nagningning ang buhay nito matapos malaman na nakita na niya ang tinutukoy nila, sabay tanong kung malapit ba silang kaibigan ni Shu at kung pwede ba nila siyang ipakilala sa ating bida. Gustuhin man daw sana ni Zuan pero sa kasalukuyan ay tinatakasan ni Shu ang lahat kasama ang isang babae, at sinabi nga din ni Negrito na kasalukuyan silang pinaghahanap ng lahat ng organisasyon sa Sardinia, kaya walang nakakaalam kung makakasurvive pa ba si Shu bago sila makarating sa Sardinia. Habang nakatingin nga si Negrito kay Qingxi ay sinabi nito na malamang sa wala din silang magagawa o maitutulong sa ating bida, dahil kung hindi nga daw niya kakayanin ang kanilang mga kalaban, ay paano pa sila na may mas mababang rank kumpara sa ating bida. Sinabi nga din ni Zuan na malamang sa huli na ang lahat pagdating nila ng Sardinia, sayang nga daw dahil si Shu ay sadyang kakaiba sa lahat ng miyembro ng Dragnet at Snares, sabay tanong kung sino pa kaya sa mga kasabayan nila ang kayang abutin ang mga bagay na naabot na ng ating bida, lalo na ang cultivation rank niya. At magkasabay nga nilang inisip na si Qingxi lang ang pwedeng makatulong kay Shu, sabay tanong kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Qingxi matapos nilang sadyay na iparinig ang kanilang usapan. Hanggang sa biglangang tumingin at nagtungo si Qingxi sa kanila, sunod nito ay inutusan niya sila Zuan na tumalon sa dagat, kaya masyado ang gulat nila at tinatanong kung nababaliw na daw ba si Qingxi. Sinabi lang naman ni Qingxi na kasalukuyan silang nasa makipot na karagatan ng Gibraltar kaya kailangang umikot ng kanilang barko. Pero kung lalangoy nga daw sila ng diretso ay siguradong makakatipid sila sa oras at mapapabilis na makarating sa Sardinia. Alam naman daw ni Zuan na ang diretsyong linya ay mas mabilis, sabay tanong kung seryoso ba si Qingxi dahil nasa 200 kilometro pa umano ang layo ng Sardinia sa kanila. Pero tinignan lang sila ng masama ni Qingxi at tinanong kung mahirap ba ang pinapagawa niya, sabay sinabi na ilagay na lang nila ang lahat ng gamit nila sa kanyang space equipment, kung saan sinabi din ito na siya ang susunod sa rank kay Shu, kaya siya na ang pansamantalang mamumuno sa kanila. Di naman sila makapaniwala sa bilis ng naging desisyon ni Qingxi at halatang seryoso nga daw siya, sabay tanong ni Zuan kung ano ang gagawin ni Qingxi pag sinabi niyang hindi siya marunong lumangoy. Hindi naman na nagsalita si Qingxi at hinila nito si Zuan, sabay hinagis sa dagat kaya naman pinagpawisan sila Negrito ng butil-butil.
Ilang sandali pa ay tinanong ni Qingxi kung ano pa ang ginagawa nila at kung gusto din ba nilang mahagis tulad ni Zuan, pero sinabi nga ng dalawa na kusa na lang silang tatalon. Bigla namang inisip ni Qingxi na ang 1,000 kalaban ay hindi magiging dahilan upang panghinaan siya ng loob, dahil anumang oras ay pwedeng malagay sa panganib ang buhay ni Lu Xu, pero sana daw ay abutan nilang buhay at ligtas ang ating bida. Samantala sa Oristano naman ay sinabi ni Xu na aabutin ng 1 buong araw ang biyahe para sa mga pangkaraniwang tao, pero dahil mga cultivator naman sila ay pwede niyang pasanin si Carol upang mas mabilis silang makarating sa St. Paul Cathedral. Pero bigla namang sinabi ni Carol na nagsisisi na siya, dahil sigurado siya na magiging pabigat lang siya kay Lu Xu, dahil nga sa halos hindi na din niya may galaw ng maayos ang kanyang katawan. At sinabi nga din ni Carol na ayaw na niyang magtungo sa St. Paul at kung pwede ay manatili na lang sila dito. Pero hindi naman daw naniniwala si Xu sa kanyang mga sinasabi, at alam niyang nagsisinungaling lang siya. Sabay sinabi na kung gusto mong magtungo sa St. Paul ay sisiguraduhin kung makakarating tayo sa St. Paul. Ayaw nga daw niyang magkaroon ng mga bagay na pwede niyang pagsisihan, at sinabi din ito na hindi kailangang alalahanin ni Carol ang kanyang sitwasyon o maging ang panganib na pwede nilang harapin, dahil sigurado siya na magiging maayos din ang lahat sa huli. Dahilan naman upang maisip ni Carol na ang pagiging malumanay at matapang ng ating bida ay ang ilan lang sa dahilan kung bakit siya na in love sa kanya. Ilang sandali pa ay may mga sasakyan ang mabilis na patungo sa kanila, dahilan upang kabahan si Xu at isiping na exposed na ang kanilang lokasyon sa ibang organisasyon. Pagtigil nga ng mga sasakyan ay agad siyang tumayo sa harap ni Carol, pero binati lang naman siya ng tindero ng ice cream at sinabing nagkita silang muli, kaya iniisip nito kung bakit sila nandito maging ang babae na nagulat nang makitang pinatalon niya ang isang lalaki sa train. Agad namang bumaba ng sasakyan ang sorbetero at sinabi na malamang sa tadhana ang dahilan kung bakit sila muling nagkita, sabay sinabi nito na napadaan lang sila, pero kung may gusto daw puntahan ng ating bida ay pwede silang sumabay at sumakay sa kanilang sasakyan. Dahilan naman upang mangiti na lang ang ating bida at isipin na malamang sa nagtungo sa kanila ang mga ito matapos marinig ang usapan nila ni Carol. Ilang sandali pa nga ay napansin niya na nakangiti ang lahat ng mga tao sa kanilang paligid habang nakatingin sa kanila ni Carol, kaya napapaisip siya kung anong klase ng organisasyon kaya ang cartel. Sinabi nga ni Xu na hindi na nila kailangan pang mag-alala dahil patungo sila ni Carol sa Oblia, pero sinabi lang naman ng sorbetero na sa Oblia din ang destinasyon nila. Sabay tanong sa driver kung bakit nga ba sila magpupunta sa Oblia. Bumusina lang naman ang driver at sinabi na magtutungo sila sa Oblia dahil sa music festival, kung saan ay papanuuri nila ang kanyang anak na kalahok sa music festival, sabay sinabi na sumakay na sila, dahilan naman upang manggilid ang luha ng ating bida. Sinabi nga din ni Carol na wag na nilang sayangin ang kabaitan na pinapakita sa kanila. Kaya nagpasalamat na lang si Xu habang tinutulak ang wheelchair ni Carol patungo sa sasakyan. Makalipas nga ang ilang sandali habang nasa sasakyan sila at patungo ng Oblia, ay masyadong pinagpapawisan si Carol at hinihingal, kaya iniisip ni Xu kung patuloy o bumibilis bang nasisira ang kanyang gangner, iniisip nga din ito kung gaano pa kahaba ang oras na natitira kay Carol. Dahilan naman upang maiyak ang dalawang ito habang iniisip na nanghihina na si Carol, at malamang nga daw na malubha ang pinsala na natamo niya, pero dahil sa patungo sila ng St. Paul Cathedral ay iniisip din ng dalawa kung plano ba nilang magpakasal bago tuluyang mawala si Carol. Dahil nga dito ay sinabi ng sorbetero na kailangan nilang abisuhan ng kartel upang ihanda ang lahat para sa magjuwa. Kaya naman agad niyang tinimbrehan ang kartel patungkol sa sitwasyon at nais ng dalawa, habang ang ating bida naman ay napapatanong lang kung sa music festival daw ba talaga sila pupunta at kung bakit may dala pa silang interphone. Pero sinabi lang naman ng sorbetero na malaking bagay ang interphone lalo na kung mahaba at nakakainip ang biyahe, pag meron nga daw sila nito ay pwede nilang makausap ang mga kasamahan nila at pwede din silang kumanta upang mawala ang kanilang antok. Dahilan upang mapaniwala nila ang ating bida na iniisip namang kawili-wili ang mga tao dito sa Sardinia, dahil lagi silang may paraan upang ma-enjoy ang kanilang buhay. Ilang sandali pa nga ay tinanong ng sorbetero kung pwede ba silang kantahan ni Xu ng awitin mula sa Cathay, hinahangaan nga daw nila ang kultura ng Cathay dahil masyado itong kakaiba at misteryoso. Natahimik na nga lang si Xu habang iniisip na Twinkle Twinkle Little Star lang ang kabisado niyang kanta, pero mukhang nais na ding marinig ni Carol na kumanta ang ating bida kaya naman wala na itong nagawa. Disclaimer muna wika naman ng ating bida,
Hindi nga daw siya magaling kumanta kaya pagpasensyahan na lang nila ang tinig niya, at ayos lang naman daw wika ng excited na si Carol. Huminga naman ng sobrang lalim ang ating bida, at matapos nito ay sinimulan niya ang pag-awit, kung saan ay matawa-tawa at umay na lang ang dalawang ito. Nakakabaliw daw pala ang awitin ng Katay wika pa nga nila, dahil wala naman silang maintindihan sa bawat lyric o inaawit ng ating bida. Habang patuloy naman kumakanta si Shu ay nakayakap sa kanyang mga braso si Carol, habang iniisip na ito ang unang beses niyang marinig na kumanta si Shu, napakainam nga daw at may mga bagong alaala silang dapat pahalagahan, at kung pwede lang sana ay manatili na lang silang ganito habang panahon. Ilang oras pa nga ang nakalipas ay nakarating na sila sa Olbia, pero agad namang naramdaman ni Shu ang energy wave mula sa cultivator, at pagtingin nga niya sa bintana ay nakita niya sa isang sasakyan ang lalaking ito na sinasabing natagpuan na nila ang magjuwa. Agad nga niyang sinabi sa mga kasama nila na may mga cultivators sa malapit at mas mainam kung ibaba na lang sila dito upang hindi na sila madamay, pero ginamit naman ng mamang sorbetero ang kanyang interphone, sabay sinabi na na-expose na sila at kailangan nilang palitan ang kanilang destinasyon at magpatuloy sa Plan B. Kaya naman natahimik na lang ang ating bida na nais sanang sabihin sa kanila na magiging mapanganib pag nagpatuloy pa sila, pero biglang tinapakan ng sorbetero ang selinyador ng sasakyan dahilan upang biglang bumilis ang kanilang takbo. Dahil nga sa bilis ng kanilang sasakyan ay tumulo ang luha ng ating bida at gumuhit ang laway nito, habang iniisip kung patungo din ba talaga ng Olbia ang mga kasama nila, pero bakit daw may Plan B pa? Matapos nang makita ng tita na nasa malapit lang ang sasakyan ng humahabol sa kanila, ay sinabi nito na mukhang hindi nila kayang iwan ang sasakyan ng kalaban, pero sinabi naman ng sorbetero na hindi nila kailangang mag-alala dahil may mga top-level master sila. Basta makarating nga lang daw sila sa kanilang destinasyon ay siguradong magiging maayos ang lahat, dahilan naman upang mapatanong ang ating bida kung saan ba sila patungo, pero sinabi lang ng sorbetero na malalaman niya din kalaunan. Ilang sandali pa nga ay nagising na din naman si Carol, at sinabi na may napanaginipan siya patungkol sa isang bahay, kung saan ay may malaking sofa at maliit na counter, at pagsapit nga daw ng gabi ay umuwi si Lucio na agad niyang niyakap ng mahigpit. Pero natatakot naman daw siya dahil ang tunog mula sa pag-crack ng gangner niya ay parang tinatawag siya patungo sa abyss, gayunpaman ay hindi naman daw ang kamatayan ang kinakatakot niya, dahil mas natatakot siya na mawala ang lahat ng alaala niya patungkol sa kanilang dalawa. Dahilan upang matahimik lang ang ating bida, at hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, sabay sinabi na malapit na sila sa lugar na gustong puntahan ni Carol. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay makikita na ang bayan ng Olbia, kung saan ay mabilis pa din ang takbo ng sasakyan ni Shu. Habang ang nakasunod naman sa kanila ay sinasabi sa kausap niya na nasa music festival sila sa bandang timog ng Olbia, at kasalukuyang nakasunod sa kanilang target. Pero bigla itong nagulat at napapatanong kung nababaliw na daw ba sila, dahil ang sinasakyan ng kanilang target ay nagtungo sa karamihan ng tao kung saan ay pwede silang makabangga, kaya napapatanong din ito kung hindi ba sila natatakot sa Funds Gang. Pero ilang sandali pa ay nakita nila na gumigilid ang mga tao sa music festival upang magbigay daan sa sinasakyan ng kanilang target, kaya naman minamadali nito ang kanyang driver upang sundan ang kanilang sasakyan. Imbis na sundan ang sinasakyan ng ating bida ay bigla silang napahinto, dahilan upang mapatanong ang lalaki sa kung ano ang nangyayari. Hinaranggan nga sila ng mga tao sa festival dahilan upang hindi nila masundan ang sinasakyan ng magjuwa, kaya muli silang napapatanong sa kung ano ang mali sa mga tao dito, na ginagamit ang kanilang katawan upang harangan ang kanilang sasakyan. Ilang sandali pa ay maririnig ang mga kalabog mula sa bass drum, at pinaikot nga ni Arturo ang stick sa kanyang mga daliri bago paluin ang cymbals, kasabay naman ang kanyang pagngiti ay ang inis ng lalaking ito mula sa tanks, habang binabanggit ang pangalan ni Arturo.